Magandang araw sa inyo. Ngayon ay pag-aaralan natin ang Values Education 7 Learning Competency 1A na tutukoy ang katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Ano ang pagkakaiba ng isip ng tao sa isip ng hayop? Ang ating isip ay higit na matalino. Paano nga ba natin masasabi na higit tayong matalino kaysa hayop, samantalang may mga hayop na mas malaki ang utak kaysa sa atin? Ano-ano ba ang nagagawa ng ating isip na higit nating nagagawa kaysa sa hayop? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod na slides. Ang matalinong isip ng tao. Masasabing matalino ang isip ng tao dahil sa pamamagitan nito ay nagagawa natin ang maraming bagay tulad ng umunawa at matuto, magnilay, magbigay ng kahulugan, umalala, magsuri, tumuklas o mag-imbento, humusga, mangatwiran o magbigay ng dahilan. Dahil sa ating talino, may kakayahan tayong unawain o maintindihan ang maraming bagay tulad ng ating mga nababasa, napapanood, naririnig o mga nasasaksiyang pangyayari. At dahil may kakayahan tayong umunawa, natututuhan natin ang maraming mga bagay. Ang taglay na katalinuhan ng isip ng tao ang dahilan kung bakit kaya nating matutuhan ang maraming bagay tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita ng iba't ibang salita at wika, pagmamaneho ng bisikleta o sasakyan, paglalaro ng iba't ibang laro at iba pa. Dahil sa talino ng tao, nagagawa rin nating magnilay o salaminin ang ating sarili. Halimbawa, natatanong natin sa ating sarili, ano kaya ang dapat kong baguhin sa aking sarili upang mas maging mabuting kaibigan ako? Ano-ano ang mga mabubuti at masasama kong ugali? Anong nagawa kong mali? Anong talento o kakayahan ko ang dapat kong paunlarin pa? Paano ko mapauunlad ang aking sarili? Ano ang dapat kong gawin upang malugod sa akin ng Diyos? Para sa akin, ang pagninilay ay kakayahang eksklusibo lamang sa tao. Bahagi ng pagiging matalino natin ay nagagawa nating magbigay ng interpretasyon o kahulugan sa mga bagay na ating nasasaksihan, nararanasan o nararamdaman. Halimbawa, nakita mong tahimik ang klase mong masiyahin. Naiisip mo na baka may problema siya. Nakita mong dalawang kamag-aral mo na magkasamang bumibili ng pagkain, maaaring isipin mo na may relasyon sila. Ang tao ay may kakayahan ding alalahanin ang mga bagay na kanyang napagdaanan. May mga pagkakataon na kahit matagal na natin itong naranasan ay naaalala pa rin natin. Isa pa sa mga nagagawa natin dahil sa ating matalinong pag-iisip ay ang pagsusuri o pag-a-analyze. Halimbawa nito ay ang ginagawa nating pag-iisip sa tuwing tayo ay sumasagot sa mga bugtong. Kapag binibigyan natin ng kahulugan ng isang awit na napakinggan natin o pelikulang ating napanood, ang paraan ng pag-iisip na ginagawa ng isang manlalaro ng chess bago siya tumira at marami pang iba. Dahil sa ating matalinong pag-iisip, malawak din ang ating imahinasyon at kaakibat nito, nagagawa ng tao na mag-imbento ng iba't ibang bagay na makapagpapadali ng paraan ng kanyang pamumuhay. Nagagawa rin niya ang tumuklas na mga bagay na maaaring maging lunas o solusyon sa mga sakit o problemang kinakaharap ng lipunan. Halimbawa ay ang mga vaccines. Noong kumalat ang COVID-19, agad na nagsaliksik ang mga siyentipiko upang makabuo ng gamot. Isa pa sa mga nagagawa natin bunga ng ating matalinong pag-iisip ay ang humusga o timbangin ang mga bagay. Madalas natin itong ginagawa sa tuwing tayo ay nagdidesisyon. Nahuhusgahan din natin ang kilos kung ito ba ay mabuti o masama, tama o mali. Ang pangangatwiran o pagbibigay ng paliwanag ay isa rin sa dahilan kung bakit masasabi nating matalino ang tao. Kaya nating ipaliwanag o pangatwiranan ang mga bagay na ating nagagawa. Halimbawa, sa pagbibigay ng opinyon o posisyon sa isang isyong kinakaharap ng lipunan tulad ng kahirapan, pandemya, kaguluhan at iba pa. Maari mo ring sabing ikaw ay tutol o pabor sa mga ipinatutupad na batas at nakakapagbigay ka ng eksplanasyon kung bakit. Dahil matalino at maraming kakayahan ng ating isip, marapat na maging tunguhin o direksyon nito ay ang pagtuklas ng katotohanan.
kaalaman o karunungan o ang pagpapakatalino at pagpapakadunong. Dapat nating matutuhan na ang esensya o dahilan ng pagkakaroon natin ng matalinong pag-iisip ay upang gamitin ito sa lalo pang pagpapakatalino. Dahil kaya natin, may kakayahan ang ating isip na makamit ang maraming kaalaman at karunungan. Ngayon, paano natin magagawa ang pagpapakatalino at pagpapakadunong? Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik. Dapat nating mapagtanto sa araling ito na masasabing nagpapakatao tayo kung ginagamit natin ang ating isip sa lalo pang pagpapakatalino at pagpapakadunong sa pamamagitan ng walang sawang pag-aaral at pagsasaliksik. Alamin naman natin, ano ba ang kilos loob o sa English ay tinatawag nating will? Ito ay malaya, kaya tinatawag din itong free will. Tinatawag itong malaya sapagkat ang tao ay may kalayaan na gawin ang mga bagay na kanyang ninanais. Nagagawa nating magdesisyon para sa ating sarili. Nagagawa nating pigilin ang sarili kung may nararamdaman tayong hindi mabuti. Nagagawa nating pumili ng mga bagay na alam nating gusto natin o makabubuti sa ating kapakanan. Hindi tulad ng hayop. Sila ay walang malayang kilos loob o free will. Ang kanilang kilos ay kadalasang nakatuon lamang upang maghanap ng pagkain at ipagtanggol ang sarili. Halimbawa, sila ay nagugutom. Kakain sila kahit hindi sa kanila ang pagkain. Kakain sila kahit madumi ang pagkain. May pagkakataon pa nga na kahit sarili nilang anak ay sinasaktan nila kapag nakikiagaw ito sa kanilang pagkain. Sa makatwid, kumikilos sila batay sa kanilang nararamdaman o emosyon. Samantalang tayong mga tao ay may kakayahan na pumili. Halimbawa, kahit tayo ay gutom, kung alam nating hindi sa atin ang pagkain, hindi natin iyon kakainin. Isa pang halimbawa ay habang nasa klase ka at kinakailangan mo magpunta sa CR, nagpapaalam ka muna sa guro o nagpipigil ka hanggang sa sumapit ang oras ng iyong recess. Subalit kahit ito ay malaya, ito ay tinuturing na bulag. Ibig sabihin, hindi niya kayang timbangin o husgahan ang mga bagay-bagay, desisyon o pagpapasya. Kung kaya, kailangan niya ang matalinong pag-iisip. Ang kilos loob ay may gawaing isakatuparan ang sinasabi ng isip. Kung kaya sa pagpapasya, kailangang pag-isipan muna nating mabuti. Hindi dapat nakadepende sa emosyon ang ating magiging desisyon dahil iba ang emosyon sa ating pag-iisip. Mabuti na ang magiging desisyon natin ay nagmula sa ating isip na siyang isa sa katuparan ng kilos loob. Sinasabing malaya ang ating kilos loob sapagkat dahil dito nagagawa ng tao na umayaw o gumusto sa isang bagay o kilos. Subalit, anong mga kilos ba ang dapat nating gustuhin at ayawan? Bagamat may kakayahan tayong umayaw o gumusto dahil sa ating malayang kilos loob, ang dapat nating gustuhin ay ang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal. Dahil ang dapat na maging tunguhin o direksyon o goal ng ating malayang kilos loob o kalooban ay ang pagmamahal o pag-ibig. Sino ang dapat nating mahalin o ibigin? Ito ay ang ating kapwa tulad ng mga magulang, kapatid, kamag-aral, katrabaho at iba pa. Ang ating bayan, kasama na rito ang mga batas na pinatutupad ng pamahalaan, gayon din ang mga namumuno sa ating lipunan. Ang kalikasan, kabilang ang mga puno, halaman, mga hayop, ating kapaligiran at mga bagay na ginagamit natin na galing sa kalikasan. At ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Paano natin magagawa ang pagmamahal? Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan dahil ang mga kilos ng mabuti ay kilos ng pagmamahal. Ito ang mataas na gamit ng ating kilos loob. Dapat nating matutuhan na kahit malaya tayong gawin ang mga bagay na gusto natin, ang dapat nating piliin palagi ay ang paggawa ng kabutihan. Gustuhin ang mabuti at ayawan ang masama. Dito natin maipamamalas na tayo ay nagpapakatao. Bilang pagbubuod, buuin ang talahanayang ito. Punan ang katangian, mataas na gamit, at tunguhin o direksyon ng ating isip at kilos loob.
Ang katangian ng ating isip ay matalino sapagkat marami itong kakayahan. Ang mataas na gamit naman ng ating matalinong isip ay ang pag-aaral o pagsasaliksik. At dahil tayo ay matalino, ang dapat na maging tunguhin ng ating isip ay ang pagtuklas ng katotohanan, kaalaman at karunungan o lalo pang pagpapakatalino at pagpapakadunong. Ang mahalagang katangian naman ng ating kilos-loob ay ang pagiging malaya nito. Ang mataas na gamit ng ating malayang kalooban ay ang paggawa ng kabutihan. Ang dapat na maging tunguhin o direksyon ng ating malayang kalooban ay ang pagmamahal o pag-ibig. Isulat ang A kung ang pahayag ay tumutukoy sa isip o B kung kilos-loob. Number 1. Dahil dito, nagagawa natin ang umunawa, manghusga, umalala at mga tuwiran. Number 2. Ang dapat na maging tunguhin nito ay ang pagmamahal. Number 3. Taglay ng tao kung kaya malaya niyang nagagawa ang magpasya. Number 4. Ang dapat nating paggamitan nito ay ang pagpapakatalino at pagpapakadunong. And number 5, tinatawag din itong free will. Bilang pagtatapos, tingnan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang sinasabi ng larawan tungkol sa pagpapakatao? Ayon sa larawan, paano dapat gamitin ng isang tao ang kanyang isip at kilos-loob? Dapat itinutuon ng tao ang kanyang matalinong isip sa pagtuklas ng mga kaalaman at karunungan, at inuhubog naman niya ang kanyang malayang kilos-loob sa pagmamahal o paggawa ng kabutihan. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Kung meron kayong gustong itanong o linawin, ay huwag mahiyang magtanong sa inyong guro. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!